Magandang araw! Sumaga nga pala kaming nagising ngayon. Natapos na nga ang paglalakbay namin dito sa Panglao, Bohol. At bibiyahin na naman pauwi sa Cebu. Paulit-ulit ko lang sasabihin ito. Napakabilis lang ng 3 weeks na holiday namin dito sa Panglao. Nagre-ready na nga ang buong pamilya. Alas 10:30 yung biyahe namin from Tagbilaran to Cebu. Nakapag-book nga pala ako ng van from Panglao to Tagbilaran Port. 1,000 pesos lang naman yung bayad. Maraming salamat nga pala sa Bohol Tours and Services. Dito kami nagbo-book ng aming countryside tour. Pati na rin yung pick up at drop off namin from Tagbilaran Port to Panglao, vice versa. Napakabait na mga driver nila. So marami kaming maiiwan na alaala dito sa Panglao. At of course maiiwan na rin namin yung nirentahan namin dito na bahay sa Airbnb. Napamahal din sa amin itong lugar na to for 3 weeks. At of course kay Ate Carol, maraming salamat nga pala sa pagpapatuloy sa amin dito sa napakaganda yung tahanan. Dito lang naman sa Panglao. Meron nga pala kami mga leftover na mga bits and pieces, groceries. Binigay na namin kay Ate Carol. Ang amin ding banig na dinadala namin all the time sa beach kapag pumupunta kami. Iniwan na rin namin ito, hindi na kasi makakarga ng aming mga bagay. Napakarami na ng aming mga dadalhin papunta sa Cebu. Alam niyo naman ang hirap pag nagta-travel. Marami ka pang anak na hihilain. So na-ready na nga yung buong suitcase namin at maleta. Tapos na ang pag-iimpake, naghihintay na lang kami sa driver. Alas 9 kasi yung pick up. Nanonood muna kami ng Netflix. So ito yung maganda dito sa nirentahan namin sa Panglao. Meron silang Netflix. Pwede kang mag-Netflix and chill kapag ayaw mo nang mag-beach muna. So medyo late nga pala yung van driver natin na lost and found kasi at hindi niya alam kung saan yung papasok sa MC Villas. Kung saan kami nagsistay, kaya naman picture muna. At after few minutes, nakarating na rin yung van dito sa amin. Nag-enjoy talaga kami sa 3 weeks na nagstay kami dito sa Panglao. Ang dami talagang pinupuntahan at pupuntahan. Maraming nagagandahang beaches. Isa talaga sa mga paborito namin is yung South Palm. Unfortunately, yung last kaming nag-swimming sa South Palm is nakagat ng dikya si Silas. Kaya naman, medyo bad memories yung last stay namin doon sa South Palm. So after 40 minutes drive ata, nakaabot na kami sa Tagbilaran Port. Malapit lang naman. At wala ding masyadong traffic. Medyo maulap-ulap nga pala at parang uulan dito sa Tagbilaran. Medyo cloudy rin. So ito nga pala si ate. Ang suki ko sa pagbubuk ng mga countryside tour at van pick-up drop-off. Maraming salamat nga pala sa pag-assist sa amin dito sa Tagbilaran Port. Pagkapasok nga pala namin, nag-check-in agad at pagkatapos, pina-check-in din namin yung mga bagahe namin. 800 pesos nga pala yung bayad. Okay lang naman, mas mura pa kaysa sa eroplano. Pagkapasok namin dito sa Tagbilaran Port, wala nga palang upuan sa baba kaya naman umakyat lang kami. Nakamit nga pala tayo ng follower dito sa Tagbilaran Port. Maraming salamat nga pala sa panonood sa McPherson Family Vlogs. Dahil nga nagutom kami sa biyahe namin, bumili muna kami ng hotdog para sa mga bata. Kami naman ni mama at yung pamangkin ko, nag-siomai. Paborito talaga namin ng siomai. Napakasarap talaga. Snack muna at naghihintay pa kaming mag-boarding sa Ocean Jet. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-announce na rin na pwedeng ready nang mag-board. Pamasahe nga pala sa Ocean Jet, parehas lang, Tagbilaran to Cebu, Cebu to Tagbilaran, 800 pesos. Tourist class, kapag business class naman, 1,300 pesos. After 2 hours na drive, nakaabot na rin kami dito sa Cebu. Napakadali lang ng biyahe. Nanood pa ako ng Madam Web. At hindi ko na malaya, nakaabot na pala kami dito sa Cebu. Pagkalabas namin sa port, nakakita kagad kami ng van na maghahatid sa amin sa B.E. Mactan Resort. Dito nga pala kami magsistay for 4 days. Bago kami bababa na naman Pamual-Bual. Plus 2017 nag-explore kami sa north of Cebu sa Bantayan. Ngayon naman isusubukan namin pumunta sa Mual-Bual, south of Cebu. Pero bago ang lahat nga, pupunta muna kami dito sa B.E. Resort Mactan. After 1 hour na drive, nakaabot na rin kami sa B.E. Resort. Dito lang naman sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. 2 room nga pala yung binook namin para sa kay mama at yung pamangkin ko. Isa naman para kay mister at sa mga bata. Connecting room nga pala ito, pinabuksan namin kay kuya para naman kapag access lang kami all the time. So ito nga pala yung toilet nila. Meron silang of course mga freebies, toothbrush at saka sabon. Meron ding mga kape at meron ding napakaluit na tubig. Kung nasa Sulaya kami 1 liter at ay binigay na tubig, 2 pa at unlimited. Kada hallway din meron silang water refilling station which is really good. Bumaba nga pala kami pagkatapos. Sobrang gutom na talagang yung buong pamilya.
hindi pa kami nakapag-lunch. So meron nga pala silang swimming pool dito at dito tayo pupunta sa Salt Restaurant. Located lang naman dito sa BE Mactan Resort. Where is it, Dad? So nag-order nga pala kami ni Mister ng cheese panini, pizza, at saka sinigang. So palagi na lang tayo nagsisinigang dito. Wala kasi silang bulalo o wala din silang nilagang baboy. Yung mga anak ko naman, si Mister, palagi talagang mo-order yan ng mga western food. Silas talaga nag-i-enjoy sa kanyang pizza. Yung kambal naman is gustong kumain ng sinigang. Dito nga pala yung cheese panini. Dip mo lang ito ng cheese sauce. Napakasarap din. At of course yung sinigang nila na hindi daw hinalo yung sabaw nakalagay sa teapot. Nag-order din ako ng Japanese katsudon bowl. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!